Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. Gusto ko lang po munang batiin yung mga followers ng ating Panginoong Jesucristo ng mga taga Mindoro, no? Oriental, Occidental. Marami pong mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo sa lugar na yan. At yung nanay ko po ay missionary dyan bago po siya namatay when I was 6 years old. Now, nakatuwa lang isipin kasi ang dami ng mga tagasunod ng Panginoong Jesucristo dyan sa lugar na yan, and sa Mindoro, it keeps growing, no? Hindi napuputol or nag-stagnate yung paglago ng Christianity everywhere in the world, hindi lang po sa Mindoro. Yan po ay parte ng katotohanan na ang Diyos natin ay manunubos. Slowly but surely, tinutubos ng Diyos yung kanyang mga bayan, yung kanyang yung nations of the world para gawin niyang isang bayan o bayan ng Diyos. Now, yung pag-aaralan po natin ngayong umaga ay patungkol po sa Micah chapter 4 verse 3. Ito po yung panghuli nating talakayan patungkol po sa sulat ni Micah. Now, gusto ko lang pong ibaling yung inyong atensyon dito sa statue na ito. Itong statue na ito ay ibinigay ng Russia, dinonate ng Russia sa United Nations. Ito po ay isang tao na merong matinding desire, matinding pagnanais na yung kanyang espada ay gawin niyang pang-araro. Yung ibit niya, yung pandayin niya at gawing pang-araro. So yung tool for destruction na espada, gusto niyang gawing tool that would benefit people. Instead of destroying people, killing people, gamitin niya na lang sa agricultural tool na magagamit niya sa pang-araro. So, ito pong statwa na ito, ang inspiration po nito ay Isaiah chapter 2 and Micah chapter 4. Ito po yung tatalakayin natin ngayong umaga. Now, dito naman po sa malapit sa United Nations, no, meron dito ang tinatawag na Isaiah Wall. Ito po ay hango sa Isaiah chapter 2 and again Micah chapter 4. Ang sabi po rito, they shall beat their swords into plowshares. Ito po ay propesiya ni Micah at ni Isaiah noong 8th century na magaganap po dito sa future. Na someday, nations will beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore. Sa Tagalog po, ito po ang sinasabi, Micah chapter 4 verse 3. Ang Messiah, siya'y hahatol sa gitna ng maraming bayan at magpapasya para sa malakas na bansa sa malayo. At kanilang papandayin ang kanilang mga tabak upang maging sudsod o pang-araro. At ang kanilang mga sibat upang maging karit na ginagawa po sa panggapas ng, let's say, palay. Ang bansa ay hindi magtataas ng tabak laban sa bansa, ni magsasanay para sa pakikipagdigma. So, sa Messianic age, darating po yung panahon na yung mga bansa hindi na maglalaban-laban. Again, kung titignan niyo po, mula sa panahon ng Panginoong Jesucristo hanggang sa kasalukuyan, 2,000 years of history, na dati yung mga bansa naglalaban-laban, kahit sa Pilipinas lang, puro tribo tayo, kung wala tayong ginawa, kundi mag-away-away. Yung Europe na napakatahimik ngayon, dati mga tribal kingdoms, mga barbarian kingdoms, na wala rin ginawa, kundi mag-away-away. Kahit sa recent history, Spain, America, England, France, mga magkakaaway, ngayon meron ng katahimikan. Bakit lumalago ang katahimikan dito sa mundo? Yan po ay dahil sa paghahari ng Mesaya. Ang Mesaya po umakyat sa langit, naupo sa kanyang trono, hindi upang tumambay, kundi upang isaayos ang mundo. Kaya po sabi ng Diyos sa mga devotion natin ng nakaraan, no? Sabi ng Diyos Ama sa Diyos Anak, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet. Ibig sabihin, lahat ng mga kaaway, lahat ng hindi maganda sa harapan ng Diyos, ipapasa ilalim sa paghahari ng Mesaya. Now, dito po sa ating devotion ngayong umaga sa Micah chapter 4 verse 3, sabi po rito,
Siya'y hahatol sa gitna ng maraming bayan at magpapasya para sa malakas na bansa sa malayo. So, ito po ay prophecy na ito po yung point number 1 natin sa teaching natin. No? The Messiah will massively rule the nations. Isipin niyo pong mabuti, this is 8th century, panahon ni Micah. Ang Diyos po, naghahari lang sa bayan ng Israel, nagre-rebelde pa sa kanya. Pero he was looking forward to the future na ang Messiah maghahari dito sa mundo at yung Messiah na yon massively, talagang pangmalawakan yung kanyang paghahari. So siya'y hahatol sa gitna ng maraming bayan at magpapasya para sa malakas na bansa at malalayo. Dito po magaganap yan. Now gusto ng iba, dapat literal makikita mo si Jesus. It doesn't have to be that way. Kasi ang Panginoong Jesucristo naghahari kahit sa atin, sa mga gatherings natin sa iglesia, alam natin na naghahari ang Panginoon Jesucristo sa atin. At nagkakaroon ng kaayusan sa iglesia. Yung mga alitan na ayos, kasi hinahayaan natin ang Diyos ang magpasya sa ating kalagitnaan. How much more in the future kung majority, which I think surely will happen, na majority ng populasyon ng tao, majority ng mga politiko, majority ng mga liderato ng mga bansa ay magiging mga mananampalataya at tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo alinsunod sa Great Commission. Matuturuan lahat ng mga bansa na maging disipulo ng ating Panginoong Jesucristo. And by the way, nung sinabi ng Panginoong Jesucristo, disipuluhin niyo lahat ng mga bansa, ang tamang reading niyan, ang tamang pagbasa niyan, or interpretation niyan, yung church will be able, or the church will successfully disciple the nations. Kasi binigay ng Panginoong Jesucristo not to fail, but to succeed. Inutos siya ng Panginoong Jesucristo hindi upang mabigo, ngunit upang magtagumpay. Kaya yung Messiah will massively rule the nations through the advancement of the church, advancement of the gospel. Talagang lalaganap ang ebanghelyo. At yung paghari ng Panginoong Jesucristo tuloy-tuloy, no? Sabi nga sa Isaiah, devotion natin ng nakaraan, no? Of the increase of His government and peace, there shall be no end. Merong paglaganap ang kanyang pamamahala. Merong paglaganap ang kanyang kapayapaan. At ang paglago nito ay walang katapusan. So the Messiah will massively rule the nations. Number 2, the Messiah will prosper the nations. Kasi habang sumusunod ng mga bansa sa Panginoong Jesucristo, kalinsabay nito ay pag-unlad. Kaya sabi rito, at kanilang papandayin ang kanilang mga tabak upang maging sudsod. So, imbis na ang inaatupag mo, nuclear warfare, nuclear bombs, mga aeroplanong pandigma, bilyon-bilyon ang budget, gagawin mo na lang na pang-economic activities. Ipaprioridad mo yung mga economic activities kesa sa gera. Anong magiging resulta nun? Pag-unlad. Kaya makikita na natin sa panahon natin niya, kahit in the future pa talaga magiging, talagang makikita mo yung ebidensya talaga ng kapayapaan na ito. Pero ngayon pa lang makikita mo na sa kasalukuyan kasi mas matahimik na ang mundo ngayon, mas mapayapa na yung mundo ngayon kumpara dati. Ngayon ayaw na maggera ng bansa kasi nga pag naggera, economic suicide. Isang gera lang sa Ukraine at Russia, apektado yung gasolina dito sa Pilipinas. Kasi nga, ekonomiya ang nasa-sacrifice kapag merong gera. At sabi po rito sa propesya na ito, ang ipaprioritize ng tao in the future ng mga bansa ay hindi gera kundi ekonomiya. Kaya magkakaroon po ng kapayapaan. So, sabay po yan, no? The Messiah will prosper the nations and the Messiah will bring peace into the world. Kalinsabay po ng pagpaprioridad ng mga bansa sa ekonomiya ay magkakaroon po ng kapayapaan dito sa mundo. Kaya po sabi dito, ang bansa ay hindi magtataas ng tabak laban sa bansa, ni magsasanay para sa pakikidigma. Nation will not take up swords against nation, nor will they train for war anymore. Ito po ay nakasaad dito, no, sa Isaiah wall. Ito po yung sinisimbolo ng estatwang ito na magkakaroon po ng katuparan yan between the first coming and the final coming of the Lord Jesus Christ. Now, dito po sa talatang inaaral natin,
Ito po ay magaganap po ito sa verse 1. Sabi po rito, in the last days. Sa mga huling araw. Now, ang interpretasyon ng iba niyan, sasabihin nila, ay mga huling araw yan, so dito mangyayari yan. Sa dulon-dulo pa. Mali po yun. Sabi po sa Biblia, for example po, Hebrews chapter 1, verse 1 and 2, yung huling araw, ito ay panahon ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sabi po rito sa Hebrews chapter 1 and 2, in the past, God spoke to our ancestors through the prophets. So, nang nakalipas sa Old Testament, nangungusap ang Diyos sa pamamagitan ng propeta. Pansinin niyo po yung verse 2. But in these last days, itong mga huling araw, si Jesus po yung nasa huling araw. God has spoken to us by His Son. So, sinugo ng Diyos ang Panginoong Hesukristo sa huling araw ng Old Covenant, sa huling mga araw ng lumang kasunduan ng tao at ng Diyos. Kaya po ang mga huling araw na tinutukoy po rito sa Micah in the last days, matutupad itong Micah chapter 1, 1-3. Dito po nagsimula yan sa panahon ng Panginoong Hesukristo. Yan po yung last days. Yan po magtatapos o mga huling araw ng Old Covenant. Diyan po magsisimula ang paglago ng kapayapaan at yung pagsunod ng mga bansa sa Panginoong Hesukristo. Diyan po magaganap sa Messianic Age yung Micah chapter 1 verse 1-3 na inaral po natin itong mga nakarang araw. Now, ano po ang application natin sa katotohanan ito? Number 1, rule with Christ. Si Jesus naghahari na ngayon, hindi natin pinopospon ang paghahari ng Panginoon. Naghahari na siya ngayon. At hindi lang siya naghahari ngayon, He is ruling with us. Sabi po yan sa Ephesians, no? We are seated with Christ in the heavenly realms. So kung paano nakaupo ang Panginoong Hesukristo sa heavenly realms, nakaupo na rin tayong kasama niya at naghahari. So we are ruling with Christ. Yung church ang ginagamit ng Diyos, ng ating Panginoong Hesukristo, para yung kalooban ng Diyos Ama ay siyang mangyari dito sa lupa. Pinapadaan niyo po yan sa church, sa body of Christ. And the head of the church is Jesus Christ. Kaya hindi mabibigo ang misyon ng church. Bakit? Si Jesus yung head of the church. So, ang pagbabago na ginagawa ng Diyos ay ginagamit niya po yung iglesia. So, we are ruling with Christ. Pangalawa po, be ruled by Christ. Napakalaga po nito, no? We want to rule with Christ. Gusto natin maghari tayo kasama ng Panginoong Hesukristo, pero isang bagay na hindi natin dapat makalimutan, tayo mismo dapat ay pagharian ng Panginoong Hesukristo. Kung gusto mo ng pagbabago dito sa mundo, yung pagbabago magsimula muna sa atin. Be the change you want to see in the world. Gusto mong pagharian ng Diyos yung mundo, edi ikaw muna pagharian ng Diyos sa iyong buhay. Kaya napakahirap mangaral ng paghahari ng Panginoong Hesukristo kung ikaw mismo hindi pa naghaharian ng Panginoong Hesukristo. Napakahirap mangaral ng Ebanghelyo kung ikaw mismo hindi binabago ng Ebanghelyo na ipinapangaral mo. So, rule with Christ. Pangalawa, be ruled by Christ. And pangatlo po, be peacemakers. Tayo po'y tinawag ng Panginoong Hesukristo para maging peacemakers. Yung i-promote natin yung kapayapaan imbis ng mga alitan. Ito po ay napapanahon lalo na merong digmaan sa Israel and Palestine. Hindi po natin dapat kinakampihan ng isang bayan against another bayan. Kasi kapwa po may biktima sa dalawang panig na ito. Ang ipinopromote po natin, ang kinakampihan po natin ay kapayapaan. Saan ba magdudulot ng kapayapaan? So gusto natin magkaroon ng kapayapaan sa Palestine, gusto natin magkaroon ng kapayapaan sa Ukraine and Russia, gusto natin maghari ang Panginoong Hesukristo. Now, gusto natin magkaroon ng kapayapaan sa mundo, again, sinisimulan po yan sa ating mga sarili, sa ating mga pamilya, at sa ating mga relasyon. Relasyon sa asawa, relasyon sa anak. And we want the peace of Christ to dominate our lives. Hindi tayo madominahan ng kasamaan, kundi madominahan ng kapayapaan at paghahari ng ating Panginoong Hesukristo. So let us be peacemakers. Para naman po sa ating discussion, why is it important to be the change we want to see in the world? Bakit ang pagbabago dapat magsimula sa atin?
Para naman po sa ating panalangin, Father, I praise you because you are our Redeemer. You did not abandon us. Instead, you sent Jesus to commence the work of redemption you have promised in the Old Testament. I pray, Lord, that you will enable me to live a redeemed life. Tulungan niyo po ako, Panginoon, na maipamuhay ko ang buhay na tinubos. I want to be the change I want to see in the world. I want your work of redemption to begin in me. In Jesus' name. Kung meron po kayong natutunan sa devotion natin, ipalam niyo po sa comment section right below this video. At wag po natin kalimutang ibahagi ang devotion na ito sa ating mga mahal sa buhay. At mga kaibigan, pagpalain po kayo ng Panginoon. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating daily devotion.